Mahal na Consort Wei, sinabi ng emperador. Dahil sa 3 taong tapat na pagsisilbi mo sa kanya, bibigyan kanya ng pagkakataong mamatay ng buo ang katawan. HMP. Ayaw niya man lang akong harapin kahit isang beses. Sinasamahan ngayon ng emperador si Consort Lin. Inatake ng sakit sa puso si Consort Lin. At hindi niya kayang makarinig ng ingay ng pag-iyak. Host, huwag mong inumin ang makapangyarihan ngunit baliw na si Regent Prince. Pei ay isang oras nang nagbabantay sa likod ng pader ng malamig na palasyo. Grabe, nakakatawa, hindi pa alam ng emperador na ang pinakamamahal niyang si Ling Ruizu ay isa pa lang po ni Pei na itinanim sa tabi ng kanyang higaan 3 taon na ang nakalipas. Host, makinig ka sa akin. Tawagin mo siyang Pei. At ang buong imperyo ng Dakilang Qi ay magpapalit ng pinuno bukas. Kamahalan, oras na para lumisan. Bilasin nyo, asikasuhin nyo na siya agad. Baka madumihan pa ang mga mata ng emperador. Su Qin, gusto mo ba talagang mamatay? Para sa walang kwentang yun, handa ka pang mamatay. Oh, natataranta na siya, natataranta na. Nanginginig ang mga kamay niya. Host, huwag ka nang magpanggap. Idilat mo na ang mga mata mo, handa na si Pei. Na-ipack-ain sa'yo, ang kanyang napakahalagang gamot para mabuhay ka muli. Tingnan mo, babuhitin ka na niya paalis. Iuuwi ka niya sa palasyo ng Regent Prince para itago, napakapanabik. Gising ka na. Mukhang hindi inubos ni Noble Consort So ang lasong alak na ito. Regent Prince, gusto mo ba akong ilayo rito? Dapat ay bigyan mo muna ako ng desenteng katayuan, di ba? Hala, napakalakas ng loob ng aking host, naglakas loob talaga siyang humingi ng katayuan sa baliw na yan. Tingnan mo, namumula ang mga tainga ni Pei, namumula na. Siguradong iniisip niya, tawag niya sa akin ay Regent Prince. Ibig bang sabihin nito, hindi na niya mahal ang emperador? Katayuan. Ha ha ha. Su Qin. Dahil sumama ka sa akin, habang buhay ka lang na mananatili sa dilim ng hindi masisikatan ng araw. May lakas loob ka ba hanggat hindi ka nagiging malamig na bangkay sa malamig na palasyo? Bakit naman hindi ko pangangason? Su Qi. Akala mo ba kapag nakalabas ka na sa malamig na palasyo, ay makakaligtas ka na? Tingnan mo bilis, mukha lang matapang at nagbabanta si Master Pei. Pero ang totoo, sa loob ng mangas niya, ay nakatago ang pampainit ng kamay na palihim niyang kinuha sa malamig na palasyo. Nako, ang pampainit ng kamay na iyon, ang pagiging ma-pride talaga, nakakasira ng buhay. Noong kagatin niya kanina si Master, ay para lang talaga markahan si Master, dahil natatakot siyang bumalik ka na naman sa tabi ng emperador. Master, tingnan mo bilis. Ang mainit na lugaw sa lamesa, may hinalong 100 taong gulang na ginseng. Nasadyang ipinahanda ni Master Pei bago siya umuwi sa mansiyon. Inutusan niya pa ang mga lihim na tanod na agawin iyon mula sa kusina ng palasyo, kaya naman pala. Mahal na prinsipe, malakas ang snow sa labas. Malamig para kay Chiner. Su Qing, huwag mong gamitin sa akin ang mga panlilinlang na ginagawa mo sa iba. Hindi tatalab sa akin ang mga ganyang drama. Kung ganoon, para kanino naman ang pampainit ng kamay na dala ninyo, mahal na prinsipe? Ayaw ko lang na mamatay ka ng ganoon kaaga. Hindi pa ako tapos makipaglaro sa'yo. Babala, babala. Nalaman na ng emperador na nawawala si Su Qin. Kasalukuyan na siyang papunta rito sa mansiyon ng Regent Prince kasama ang mga kawal, ang mapagpanggap na iyon. Hindi naman talaga niya pinatutunayan na nag-aalala siya kay Su Qin. Hinala niya na tinangay mo ang sagisag militar ng pamilyang So. Ang sagisag militar, nasa loob lang yan ng lihim na tago ang itim na bakal na inuupuan mo ngayon. Iyan ang personal na tinanggap ni Master Pei mula sa ama mo 13 taon na ang nakalilipas. Balak niya sanang ibalik iyon sa iyo bilang handog sa kasal sa araw na makalabas ka ng palasyo. Ulat. Mahal na prinsipe, paparating na si Xiao Yu. Mabilis pa rin siya kung kumilos tulad ng dati. Hinala niya na kinuha ko ang sagisag militar. Mahal na prinsipe, kung isusuko ninyo ako ngayon, mananatili pa rin kayo bilang ang makapangyarihang Regent Prince na tinitingala ng lahat. Ngunit kung papatulyuhin ninyo ako rito, yun ay kataksilan sa korona. Kataksilan. Su Qin. 3 taon nang tinitiis ng prinsipeng ito ang pagdating ng araw na ito. Master Pei. Itinuturing ng emperador ang angka ng So bilang mga kataksil. Magtago ka sa likod ng tabing.
At panoorin mo kung paano ko kukunin ang pamumuno sa buong kahariang ito. Mismo kung inihain ito sa iyong harapan. Ang paglaso ni Su Qin kay Consort Lin ay isang krimeng hindi mapapatawad. Kahit mamatay siya, dapat pa ring durugin ang kanyang mga buto at isabog ang kanyang abo. Itinago mo ang bangkay ng isang kriminal. Balak mo bang maghimagsik? Napakahusay talagang umarte nitong si Xiao Yu. Sa katunayan, nahanap na niya ang may lasong alak sa loob ng malamig na palasyo kanina pa. Kaya nagmamadali siyang makuha siya ngayon. Dahil natatakot siyang ibigay ng host ang lihim na tala ni Su Qin na naglalaman ng kanyang pakikipag. Kasunduan sa mga dayuhang kaaway bilang pagtataksil. At ipasaka ang mga lihim na sulat na ito kay Pei Shi. Tingnan mo ang reaksyon ni Pei Shi. Magsisimula na siyang durugin sila ng walang kahirap-hirap. Xiao Yu. Dito sa loob ng aking palasyo, walang bangkay ng isang kriminal. Ang tanging narito ay ang babaeng itinulak mo sa kawalan. At iniligtas ko upang maging aking prinsesa. Siya ang aking marangal na consort. Noon yon. Mula nang pumasok siya sa aking palasyo, ang marangal na consort ng Dachi ay patay na sa loob ng malamig na palasyo. Ang nabubuhay ngayon ay ang aking prinsesa at kung may manggahas na agawin siya, buhay niya ang magiging kapalit. Wawasakin na ni Pei Shi ang kanyang buong pagkatao. Nagpupugay po ang inyong general na si Zhao Cheng, dakilang binibini. Xiao Yu, akala mo ba ang buong mundong? Ito ay pag-aari mo lang. Ang buong pamilya So ay tapat at marangal sa kaharian. Ngunit pinaratangan mo sila ng mga gawa-gawang kasalanan. At maging si Su Qin ay hindi mo rin pinalampas. Masyado ka nang matagal na nakaupo sa tronong iyan kaya nawalan ka na ng bait. Host, huwag ka nang magtago. Chiner. Halika rito nang makita ng malinaw ng emperador. Kung sino talaga ang nagmamay-ari sa'yo. Xiao Yu, tanda ko pa rin ang lasa ng may lasong alak na yon. At sa natitirang bahagi ng aking buhay, unti-unti ko ring ibabalik sa iyo ang lahat ng ito. Su Qin, ngayong inamin mo sa harap ng buong mundo na ikaw ay akin. Mula ngayon ay wala ka nang matatakbuhan pa. Wala pang sapat na kakayahan si Xiao Yu para hadlangan ako, ang batang si Su Zishan. 3 araw na ang nakalilipas mula nang ilabas ko siya sa selda ng mga bibitayin. Maliit na sugat lang yon, hindi niya ikamamatay. At ikaw naman, Su Qin, ang pag-aalala mong iyan sa akin ngayon, ay bukal ba talaga sa iyong puso? O ginagamit mo lang ako para iligtas ang iyong kapatid? Akala ko noong una, iyon na ang huling habag sa akin ni Xiao Yu. Ngunit hindi ko alam, na iyon pala ay isang pagkakataong mabuhay na ipinalit ng pamilya Pei gamit ang kanilang sariling buhay. At si Xiao Yu, ay isa lamang palang mapanlinlang na magnanakaw na umagaw sa bunga ng paghihirap ng iba. Mahal na prinsipe, tiisin niyo po muna ng kaunti, Su Qin. Ang init ng sabaw na ito, kumpara sa saksak na ibinigay mo sa akin noong pumasok ka sa palasyo noon, ay walang-wala talaga. Mahal na prinsipe, sa asambleya sa palasyo bukas ng umaga, nais po kayong samahan ni Chinga. Mapanganib ang bulwagan ng palasyo. Ano naman ang gagawin mo roon? Upang maging huling mitya na magpapabagsak sa kanila. Pei Qi, nangahas kang isama sa korte ang mangkukulam na Lamason kay Lady Lin. Talaga bang minamaliit mo ang batas ng Dachi at itinuturing itong palamuti lamang? Ipinapakiusap namin sa Regent Prince na isuko ang nagkasalang si Su Qing. Kung hindi, ang 30,000 kawal ng hukbong Shens ay hinding-hindi papayag. Chinga, tinatawag ka nilang mangkukulam. Sabihin mo sa akin, kanino kayang dila ang dapat kong putulin? Paulit-ulit na sinasabi ng kamahalan na nilason ko si Lady Lin. Ngunit naaalala pa kaya ng kamahalan. Noong nakiusap ka sa Regent Prince 3 taon na ang nakararaan na tulungan kang umakyat sa trono.
Kung ano ang isinulat mo sa liham ng iyong pag-amin. Ano bang pinagsasabi mo? Ang tronong iyan ay nakuha mo matapos mong lasunin gamit ang sarili mong mga kamay ang matandang punong Katie wala ng yumaong emperador. At pagbintangan ng pamilya So na nakikipagsabuatan sa kaaway. Gamit pa ang buhay ni Lin Ruizo bilang pain upang linlangin. At mabitag ang pamilya Pei. Ang liham na ito, nakikilala ba ito ng kamahalan? Nagsimula na ang pagganti. Kikilos na si Lin Yuanfeng. Pei Chi, umiwas ka. Xiao Yu, napakarumi ng paraan mo para makuha ang tronong iyan. Bumaba ka riyan, walang hiya ka. Chinga. Minamahal kita. Pinipilit ako ng pamilya Pei. Pinipilit ako ni Lin Yuhong. Basta't sirain mo lang ang liham ng iyong pag-amin sa kasalanan. Tatanggalan ko ng trono si Lin Raoxiao. At gagawin kitang Emperetress. Sang-ayon ka ba? Gagawin mo akong Emperetress. Xiao Yu, ang mga kamay mong iyan na tigmak sa dugo ng pamilya So. Anong karapatan mong hiraangin ako? Gamit ba ang iyong walang kwentang? Pag-ibig na parang tinimbang at ibinebenta lang kahit kailan. Kung hindi rin lang ito mapapasakin, mabuti pang magkasama na tayong mamatay. Ha? Ha? Ang karayom na ito. Ang kabayaran sa lahat ng sindak na dinanas ko sa loob ng malamig na palasyo. Kung nais mo ang kahariang ito, babantayan ito ng prinsipeng ito para sa iyo. At kung sa tingin mo ay marumi ito, susunugin ito ng prinsipeng ito para sa iyo. Mahal na prinsipe. Nais ko ang kaharian. Ngunit kailangan muna nating hugasan ang dugo sa trono ng dragon. Kamahalan. Iligtas mo ako, si Lin Ruizo. Ang alak na may lason sa malamig na palasyo. Pinainit ko na para sa iyo. Xiao Chen. Walang hiya kang babae. Naglakas loob kang maglapat ng parusa ng walang pahintulot. Hindi ka kailanman palalampasin ng emperador. Ang emperador, ang tinutukoy mo ba ay si Xiao? Yun na kasalukuyang nakahiga sa bulwagan ng Zuwenjing at naghihintay ng kamatayan o ang regent na malapit ng umakyat sa trono. Ang alak na ito ang mismong pinili mo para sa akin 3 araw na ang nakalilipas. Sinabi ni Li Dequa na ang alak na ito ay makakapag-iwan ng buong bangkay. Noong siniraan at pinagbintangan mo ang pamilya So, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Noong ipinag-utos mong bigyan ako ni Xiao Yu ng laso na alak, naisip mo ba ang araw na ito? Ha 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 ha. Ha. Malinis na. Malinis na ang lahat dahil binago ng host ang napakaraming bahagi ng kwento. Malapit nang maglabas ang system ng huling babala para sa sapilitang pagtutuwid. Nadetect ang malaking pagbabago sa datos ng pamilyang Pei. Majay gising na ang tunay niyang pagkatao. Chinga. Bakit? Mahal na prinsipe, kung hindi ako si Su Qin, babantayan at poprotektahan mo pa rin ba ako? Ang lahat pala ng ito ay bahagi lang din ng script. Sino ka? Ako. Ako si Su Qing. Ako ang prinsesa na nangako mong poprotektahan habang buhay. Ako ang buhay na iniligtas mo mula sa malamig na palasyo. Amo, bilis, tumakbo ka na. Ang tanging layunin lang niya ngayon ay burahin agad ang mga maling datos. Hindi ka na niya kilala, nakalimutan ka na niya, katapusan na. Si Pei Shi sa buhay na ito, siya ang tagalinis ng virus na ipinadala ng sistema. Kapag umabot sa pinakasagad na lihis ang takbo ng mundong ito, ganap ka nitong buburahin sa mundo. Bilis, tignan mo ang lumang sugat ng espada sa kanyang dibdib. Ikaw ang gumawa niyan 3 taon na ang nakararaan. Iyan na lang ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang pagkatao. Habang hindi pa siya tuluyang nagigising, gamitin mo ang sugat na iyan para ipaalala sa kanya. Bilis, sabi mo. Hindi ka pa umaakyat sa trono, at hindi mo pa ako nasasamahan para makita ang rurok ng ating kaharian. Paano mo ako nakuhang kalimutan? Su Qing.
Diyos ko! Pinipilit niyang baguhin ang kanyang pinakamalalim na loika. Sinisira niya ang kanyang sarili. Bilis, ito na ang huli nating pagkakataon. Sabihin mo sa kanyang mahal mo siya. Pei Shi. Mahal kita. Hindi dahil ikaw ang Regent Prince, kundi dahil ikaw ang tanggang iyon na naghintay sa akin sa gitna ng gabing may niebe. Nang isang oras, para lang iligtas at iuwi ako. Chinga. Umalis ka na, sa pilitang magre-reset ang sistema. Hindi ko na ito kayang pigilan. Babala, kasalukuyang sinisira ni Pei Shi ang kanyang sarili. Countdown, 10, 9, 8, utos para burahin. Itinaas sa ganap na pagbura. Amo, tignan mo, doon sa puso ni Pei Shi. May liwanag. Iyan ang core drive ng buong sistema. Basta't sirain mo yan, para tuluyang maputol ang kontrol ng sistema. Pero si Pei Shi. Pero mamamatay din si Pei Shi. Tama ba ako? Chinga, umalis ka na. Sa Zuwenjeng Hall, bumaba na ang emperador. Andao, hindi ako aalis. Pei Shi, kung mawawala ka, sasama akong maimlay sa iyo dito sa palasyo. May natuklas ang butas sa sistema. Dahil masyadong matatag ang pinakaangkla ng personalidad ni Pei Shi, nagkaroon ng walang katapusang loop ang loika ng sistema. Host, gamitin mo ang iyong determinasyon para sirain ang kanyang core. Ikaw ang nag-iisang variable sa mundong ito. Bilis, yakapin mo siya ng mahigpit, isipin mo ang lahat ng inyong mga alaala. Iyon lang ang tanging bagay na makakalaban sa malamig na code na ito. Tao ka. May dugo at laman ka. May pagmamahal at galit ka. Gising ka na ba? Mahal na prinsipe. Tawagin mo akong emperador. Kamahalan. Oh, ang gwapo naman ni Pei Shi sa kanyang kasuotang pang-emperador. Hindi siya ngumiti buong oras. Palagi siyang sumusulyap dito sa gilid ng palasyo. Hinapanap niya ang host. Pastahan tayo. Pagkatapos ng engranding seremonya mamaya, ang una niyang gagawin ay babuhitan ng host papunta sa trono ng emperador. Para paupuin ng host sa kondongan niya habang nagbabasa ng mga ulat ng palasyo. Sandali, kamahalan, ano pong ginagawa ninyo? Sinabi ko na sa iyo kung gusto mo ang kahariang ito. Babantayan ko ito para sa iyo. Oras na para hingin ko sa iyo ang aking gantimpala. Anong gantimpala? Maging emperetress ko. Hindi lang sa pangalan, kundi ang tunay na tatabi at sasabay sa aking pamumuno. Su Qing, bakit ka tumatawa? Natawa lang ako dahil sa kabila ng pagiging pinakamakapangyarihan mong emperador, nag-aalok ka ng kasal ng walang kahit anong handog. Ang selyo ng hukbong dingbay ng pamilya So. Hindi ba't sinabi mong ibabalik mo yun sa akin bilang handog sa kasal natin? Ibibigay ko sa iyo ang selyo ng hukbo, pati ang kahariang ito. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Su Qin, magpakasal ka sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Su Qin, magpakasal ka sa akin. Sige na, aking Su Qin. Ikaw mismo ang nangako niyan. Sa buhay na ito, o kahit sa susunod, hinding-hindi ka na makakatakas sa akin. Ang makulit na bulaklak na host at siguro Pei, sa wakas na itama na rin ang tadhana nila. Pero kahit napaka-inutil ni Xiao Yun, hindi pa rin tuluyang nauubos ang mga natitirang kampa ng pamilya Lin. Gaya ng inaasahan, hindi ganoon kataling sumuko si Lin Qiang. Mahal na hari, napakalakas ng puwersa ni Lin Yuanzhou ngayon at nasakop na nila ang 3 lungsod ng sunod-sunod. Kung hindi natin sila agad mapupuksa, maaari silang maging isang malaking banta. General Zhao. Kumusta ang pagkakalatag ng ating mga sundalo sa Hilagang Kanluran? Mahal na hari, mayroon lamang 20,000 kawal na nagbabantay sa Hilagang Kanluran. At karamihan sa kanila ay matatanda, mahihina, at sugatang mga sundalo. Sa isang direktang labanan, natatakot ako na hindi natin kayang pantayan ang puwersa ni Lin Yuanzhou. Yari na talaga, yari na. Guguluhin talaga ng pamilya Lin ang buong kaharian. Ngunit matagal nang may inihandang plano si Guru Pei para rito. Ang 100,000 hukbong dingbay ng pamilya So ay hindi dapat minamaliit. Kailangan lang ng isang liham mula kay Su Qin. At ang 100,000 sundalo ay agad natatanggo sa timog. Chinga, sinasabi mo na ginagamit ni Lin Yuanzhou ang palusot na paglilinis sa paligid ng trono. Pero ang totoo, gusto lang niyang ipaghiganti si Xiao Yi. Ngunit hawak natin si Xiao Yi ngayon. Kung gagamitin natin si Xiao Yu bilang pain, walang magagawa si Lin Yuanzhou kundi ang sumugod dito. Ibig mong sabihin, gagamitin natin si Xiao Yu para bitagin si Lin Yuanzhou. Hindi lang iyan.
Bagaman ginigipit tayo ni Lin Yuanzhou, ngunit masyadong mahaba ang daanan ng kanilang mga rasyon. Kailangan lang nating magpadala ng isang piling pangkat ng mga sundalo sa kanilang likuran para harangan ito. Ngunit hindi rin naman ganoon katanga si Lin Yuanzhou. Tiyak na maglalagay siya ng maraming sundalo para bantayan ang kanilang daan ng rasyon. Kaya maaaring hindi gumana ang planong ito. Haha, syempre naman. Bantay sarado nga ang daan ng kanilang rasyon. At siguradong mabibigo tayo kung aatakehin natin ito ng harapan. Ngunit kung gagamitin natin ang karwaheng panghari ni Xiao Yu bilang Pain, at magpanggap na sinasamahan siya patungong kanluran para magtago, tiyak na ilalabas ni Lin Yuanzhou ang lahat ng kanyang puwersa para harangin ito. Sa sandaling iyon, magpapadala tayo ng mabilis na hukbong kabayuhan para pasukin ang kanilang kampo habang walang laban. At sunugin ang lahat ng kanilang rasyon. Umaayon sa atin ang sitwasyon. Napakagaling na taktika ng panlilinlang. Ang aking Imperatress. Talagang pambihira ka nga. Su Qing. Napakasama mong babae. Hindi ka mamamatay ng mapayapa. Mahal na emperador na mataan ang mga kalaban sa unahan, may 30 liang layo. Papalapit na rito ang buong hukbo ni Lin Yuanzhou. Buong hukbo, kumilos ayon sa plano. Zhao Cheng, isama mo ang 5,000 piling kawal, umikot kayo sa imbakan at sunugin ang kanilang mga pagkain. Sumunod sa akin ang 7 piling kawal upang salubungin sila. Hindi, sasama ako sa iyo. Masyadong mapanganib sa digmaan. Anong gagawin mo roon? May babala ang aking sistema na makakatulong sa iyong iwasan ang panganib. Kapag hindi mo ako isinama, mangangabayo ako para sundan ka. Nag-aalarma na ang sistema. Hiya. Kayong mga Pei, pinatay ninyo ang emperador at inagaw ang trono, hindi ito mapapatawad ng langit. Ngayong araw, ako, si Lin Yuanzhou, ang magpaparusa sa inyong mga traidor sa ngalan ng langit. Isinusumpa kong kukunin ko ang iyong ulo ngayon din. Magpaparusa sa ngalan ng langit. Ang pamilya Lin ninyo ay nakipagsabuatan sa mga dayuhang kaaway at nagdiin sa mga tapat na kawal. Ipinagbili ninyo ang sariling bayan para sa sariling kapakanan. At may kapal pa kayong magsalita tungkol sa batas ng langit. Bo, sinungaling ka. Ang pamilya Lin ko ay tapat sa loob ng maraming henerasyon, hinding-hindi ko hahayaang dungisan mo ang aming pangalan. Ito ang iyong ama na si Lin Yanfo, at ang kanyang mga lihim na sulat sa mga bidi. Nakasulat dito ng napakalinaw, na ipinagpalit ng pamilya Lin ang mga sekreto ng hukbo sa hilagang kanluran. Para sa mga ginto, pilak, at mamahaling alahas ng kaaway. Gusto mo bang basahin ko ang ilan sa mga ito para marinig ninyo? General Lin. Totoo ba ito? Kasinungalingan, gawa-gawa lang yan ng mga Pei. Nakuha yan ng mga Pei nang salakayin nila ang lihim na silid sa mansyon ng mga Lin. Karamihan sa mga sundalo sa kampo ng pamilya Lin ay mga dating tauhan ng pamilya So. Host, bilasan mo, kilos. Oras na para magpakitang gilas ka. Mga kawal at opisyal ng hukbong Dingbei. Nakikilala niyo pa ba ito? Iyan ang selyo ng hukbong Dingbei. Ang selyo ng hukbo ng matandang General So. Paano yan napunta sa kamay ng babaeng yan? Siya ang anak ng dating General So, si Su Qing. Mga kawal ng pamilya So. Ang aking ama na si Su Dingbei ay pinagtulungan at pinagbintangan ni na Xiao Yi at ng pamilya Lin. Kaya namatay siyang may dalang matinding kaapihan. Ngayong araw, ako, si Su Qin, ay narito hawak ang simbolo ng militar ng Dingbei bilang patunay. Kung handa kayong talikuran ng kasamaan at pumanig sa katarungan, kalilimutan ko na ang lahat ng inyong mga nakaraang kasalanan. Pero kung mayroon sa inyong magmamatigas pa rin, at tutulong sa mga kaaway upang wasakin ang pamilya Su, ako, si Su Qin, ay hindi magpapakita ng kahit anong awa. Ako, si General Wang Taizo, ay handang sumunod sa inyo, mahal na binibini. Walang tatalikod, walang aatras. Tumayo kayong lahat. Master Pei. Hindi patas ang laban na ito. Isang maruming panalo. Nang ibenta ng pamilya Lin mo ang mga lihim ng hukbo, at nang pinagbintangan ninyo ang mga tapat na kawal, naisip nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang karangalan? So good.
Isang maruming panalo. Nang ibenta ng pamilya Lin mo ang mga lihim ng hukbo, at nang pinagbintangan ninyo ang mga tapat na kawal, naisip nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang karangalan? So good. Magandang tira. Siyempre naman, anak kaya ako ng isang general. Huwag kang masyadong magalak, Su Qin. Akala mo ba nanalo ka na? Akala mo ba tapat sa'yo si Pei Shi? Ginagamit ka lang niya. Kapag nakuha na niya ang buong kaharian, itatapon ka rin niya basta-basta tulad ng ginawa niya sa aking ama. Magsalita ka pa ng kahit isang salita, at ipapaputol ko ang dila mo. Pei Shi, kayang-kaya mong linlangin ang iba pero hindi mo ako maloloko. Alam na alam ko kung anong klase kang tao. Ako. Chinga. Huwag kang maniniwala sa mga sinasabi niya. Ano nga ba talaga ang hindi natapos na sasabihin ni Lin Yuanzhou? Halika rito, Chinga. Master Pei, simula sa araw na ito, akin ka na. Hanggang sa yakapin niya ang bidang babae, nanginginig pa rin ang kanyang kamay. Kinakabahan siya ng matindi. Nakakatawa, ang kilalang walang awang regent ay ganoon pala ka nervyoso. Anong tinatawanan mo riyan? Ganyan talaga kapag kinakabahan sa pagpapakasal. Ikaw. Tinatawanan kita dahil sa wakas. Akin ka na. Ha ha ha. So Ching, anong ginagawa mo rito? Naparito ka ba para pagtawanan ako? So Chin, anong ginagawa mo rito? Naparito ka ba para pagtawanan ako? Mahal na emperador, naparito po ako upang dalawin kayo. Ang alak na ito ay ako mismo ang nagpainit. Gusto mo ba akong lasunin? Sabi ko naman sa inyo, ang lasa ng alak na may lason. Ipaparanas ko sa inyo ng dahan-dahan. Hindi ito basta ordinaryong alak lamang. Nais ko kayong samahang uminom ng isang baso. Su Chin. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Gusto ko lang namang manatili kang buhay. Buhay na pinapanood kaming dalawa ni Pei Shi na mamuno sa buong kahariang ito. Buhay na pinapanood ang pamilya So na personal mong winasak. Kung paano sila nag-umapa sa karangalan ngayon. Ito ang nararapat sa inyo. Mula ngayon, araw-araw nang may magdadala sa inyo ng alak. Lahat ng iyon ay mainit-init pa. Inumin ninyo ito ng dahan-dahan. Huwag kang magmadali. Chinga, napakatagal mo sa loob. Naghatid lang naman ako ng isang pitchel ng alak sa kanya. At para na rin makita kung kumusta na siya. Nakita ko na siya, maayos naman ang lagay niya. Malusog at hiyang na hiyang ang pangangatawan. Mas gusto ko pang ang mamatay na siya agad. Hindi naman maaari yon. Kapag namatay siya, sino pa ang sasaksi sa ating kaligayahan? So Chin, bakit napakasama mo? Natutunan ko lang sa'yo. Chinga, napakatagal mo sa loob. Naghatid lang naman ako ng isang pitchel ng alak sa kanya. At para na rin makita kung kumusta na siya. Nakita ko na, maayos naman ang lagay niya, malusog pa ang pangangatawan. Mas gusto ko pang ang mamatay na siya agad. Hindi naman maaari yon. Kapag namatay siya, sino pa ang sasaksi sa ating kaligayahan? So Chin, bakit napakasama mo? Natutunan ko lang sa'yo. Akala ko patay ka na. Akala ko hindi nakita muling makikita. Zizhen, lumaki ka na. Marami ka sigurong pinagdaan ng hirap, no? Hindi naman po, ate. Napakabuti sa akin ni Bayaw. Kinuha niya po ako ng pinakamagaling na guro. At pinayagan pa akong mamuno ng hukbo sa digmaan. Ate, hindi mo lang alam. Maraming beses akong nanalo sa mga labanan sa hangganan. Napakakyo naman ni Zizhan. Ang kakaiba ng mukha ni Pei Shi habang nakatayo sa likod. Nagseselos ba siya? Gusto na yata niyang hatakin si Zizhan palayo sa host. Zizhan, tawagin mong Bayaw. Magandang araw po, Bayaw. Salamat po, Bayaw. Ang talino talaga ni Pei Shizhao. Nakuha niya sa barya-barya ang loob ng bayaw niya.
Pero parang hindi pa rin siya masaya, kasi niyakap ng matagal ng host si Zizhan kanina. Pastahan tayo. Kapag umalis na si Zizhan, siguradong hihingi si Peishi ng pambawi sa host. Gaano mo katagal niyakap ang kapatid mo kanina? Kalahating tasa ng tsaa. Kalahating tasa ng tsaa at 3 hininga. Kapag ako ang niyayakap mo, bumibitaw ka agad pagkalipas ng 3 hininga. Kapatid ko naman yun. Kahit kapatid mo pa, hindi pa rin pwede. Sa akin ka lang. Walang pwedeng humawak sa'yo. Hahaha, grabe ang selos ni Peishi, sumabog na. Sige lang, ay spoil mo pa siya. Ang baliw na yan, lalong sumusobra kapag ini-spoil. Pero sa totoo lang, ang tamis ng ganitong pagka-possessive. Kahit medyo baliw at obsessive siya. At kahit sumusobra na ang pagka-possessive niya. Pero talagang dalisay at walang halong pagpapanggap ang pagmamahal niya. Ang makatagpo siya sa buhay na ito. Ang pinakamalaking kapalaran ko, si Suchin. Kamahalin, napakabata pa po ni Su Zishen. At kulang pa po siya sa karanasan. Paano niya po makakayang pasanin ang ganoon kabigat na tungkulin? Kamahalin, kahit ordinaryong pamilya lang ang mga So. Ngunit ang hukbong Dingbei ay sandigan ng ating bansa. Paano natin ito basta na lang ipagkakatiwala sa isang batang hilaw? Mahal na hari, pakiusap, pag-isipan ninyong mabuti ang bagay na ito. Mga Ginoo, sinasabi ninyong si Zizhan ay masyado pang bata at kulang sa karanasan. Kung ganoon, tanungin ko kayo noong kayo ay nasa ganyang edad. Ano ba ang ginagawa ninyo noon? Ang hukbong Dingbei ay mga dating tapat na kawal ng pamilya So. At si Zizhan ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya So. Ang labis ninyong pagtutol, mga Ginoo. Mayroon ba kayong itinatagong lihim na motibo? Napagpasyahan ko na ang bagay na ito. Wala nang dapat pag-usapan pa. Tapos na ang pagpupulong. Chinga, iniisip mo ba na masyado kitang nilalayaw? Hindi. Sa tingin ko, masyado mo lang pinagbibigyan ng mga opisyal na iyon. Chinga, iniisip mo ba na masyado kitang nilalayaw? Hindi. Sa tingin ko, masyado mo lang pinagbibigyan ng mga opisyal na iyon. Dapat mong iparamdam sa kanila na hindi ka na ang pinunong kailangang magbalanse ng iba't ibang puwersa, kundi ang nag-iisang Panginoon ng dinastiyang Ducky. Tama ka, naging masyado nga akong mabait sa kanila. Mahal na hari, napakabangis ng pagsalakay ng mga kaaway mula sa Hilaga. Ang 150,000 hukbo ay hindi maliit na bagay. Kailangan nating magpakilos ng mga sundalo sa lalong madaling panahon. Mahal na hari, 20,000 kawal lamang ang nagbabantay sa Hilagang Kanluran. Hinding-hindi natin sila kayang mapigilan. Mahal na hari, mas mabuti pang humingi na lang tayo ng kapayapaan. Ulitin mo nga ang sinabi mo, pa. Patawad po, mahal na hari. Nagsalita po ako ng walang pag-iisip. Nahahati sa 3 pangkat ang hukbo ng kaaway sa Hilaga. Ang nasa gitnang linya ang kanilang pangunahing puwersa, na pinamumunuan mismo ni Aguda. At dumadaan sila sa Pasong Jayuguan. Ang kaliwa at kanang panig naman ay mga pantulong na hukbo. Nadadaan naman sa Pasong Yumangguan at Pasong Yangguan. Zhao Cheng, pamunuan mo ang 50,000 kawal patungong Yumangguan. At ikaw, Su Zizhan, pamunuan mo ang hukbong Dingbei patungong Pasong Yangguan. Masusunod po. Pero paano naman ang Pasong Jayuguan? Ako mismo ang magtutungo sa Pasong Jayuguan. Sasama ako sa iyo, hindi maaari. Masyadong mapanganib sa larangan ng digmaan. Hindi ka pwedeng sumama. May sistema ako na nagbibigay sa akin ng babala. Matutulungan ka nitong umiwas sa panganib. Naka-offline na ang sistema. Noong huling beses na nag-reset ang sistema, hindi ba't sinabi mong naglaho ka na? Chinga, manatili ka rito sa kabisera. Bantayan mo ang aking kaharian para sa akin. Hintayin mo ang aking pagbabalik, ha? Ngunit, ay pangako mo sa akin. Nababalik ka ng buhay. Huwag kang mag-alala, host. Ligtas na makakabalik si Peishi mula sa digmaan kahit mapanganib ito. Nagtatag ng pananambang si Aguda sa Jayuguan. Handa na siya sa simula pa lang. Gagamitin niya ang sarili nilang patibong laban sa kanila, upang tuluyang ubusin ang pangunahing hukbo ng kaaway mula sa Hilaga sa isang mabilis na pagkilos. Huwag kang mag-alala, host. Ligtas na makakabalik si Peishi mula sa digmaan kahit mapanganib ito. Nagtatag ng pananambang si Aguda sa Jayuguan. Handa na siya sa simula pa lang. Gagamitin niya ang sarili nilang patibong laban sa kanila,
upang tuluyang ubusin ang pangunahing hukbo ng kaaway mula sa hilaga sa isang mabilis na pagkilos. Nakabalik ka na, system, hindi kailanman umalis ang sistemang ito. Ngayong ganap ng matatag ang kanyang programa, maaari na ring muling mag-online ang sistemang ito. Kung ganoon, maaari mo ba sa aking sabihin, kung sino ba talaga si Peishi? Ano ba ang tunay niyang pagkatao? Nais mo bang pakinggan ang katotohanan o ang kasinungalingan, host? Ang katotohanan na lang, sige. Dahil nagpupumilit ka, host. Ang tunay na pagkatao ni Peishi, siya ang lumikha ng mundong ito. Ha? Dati siyang programmer mula sa isang mas mataas na dimensyon. Ang mundong ito ng nobela ay isang programang sinulat niya para sa isang pagsubok. At ikaw, host, ang ginamit niyang variable para sa pagsubok na ito, upang subukan kung kayang talunin ang damdamin ng mga code. Ngunit matapos niyang ipasok ang kanyang kamalayan dito, ay unti-unti siyang nilamon ng sarili niyang programa. Nawalan siya ng alaala at naging si Peishi. Upang mapanatili ang katatagan ng mundo, ginawa siyang tagalinis ng system. Upang burahin ang mga sira o abnormal na datos. Ang nakita mong system noon ay hindi ang totoong system, kundi ito ay mga natitirang piraso ng kanyang kamalayan mula sa mas mataas na dimensyon, na naging paraan ng kanyang subconscious upang protektahan ka. Ngayon, kailangan mong harapin ang mangyayari kapag nanambalik na ang mga alaala ni Peishi. Mananatili ba siya rito para samahan ka o pipiliin niyang sumabak sa isang napakapanganib na misyon? System, gaano kalaki ang tsansa na bumalik ang mga alaala niya? Batay sa takbo ng kwento ngayon, ang posibilidad ay 100%. Kamahalin, doble ng ating puwersa ang bilang ng mga kalaban. Baka hindi matalino ang mock ipaglaban ng harapan. TSK. Sino ang nagsabing makikipaglaban ako ng harapan? Saan galing ito? Mamayang hating gabi, magsasama ako ng 5,000 piling kawal. At iikot kami mula sa bangin sa likod ng kampo ng hukbo ng BD. Para sunugin ang kanilang mga kampo. At gagamit kayo ng decoy na pag-atake sa harap para makuha ang atensyon ni Aguma. Napakaraming matatarik na bangin doon. Wala talagang daan na pwedeng daanan. Sinong nagsabi, may ipinadala na akong tao para magmanman doon. May isang lihim na landas sa bangin. Nakasya lamang ang isang tao para dumaan. Kahit sa panaginip, hindi maiisip ng mga kalaban sa hilaga, na may aakyat mula roon. Ang mga pagkain, nasusunog ang mga pagkain natin. Kan, sumusugod na ang hukbo ng Doki mula sa harap. Atres. Aguda. Hindi ba't sinabi mong wawasakin mo ang Doki? Nandito ako, halika. Oh. Hi. Hindi ka tao. Isa kang demonyo. Hindi ako demonyo. Isa lang akong lalaki na nagmamadaling umuwi para makita ang aking asawa. Hindi ako demonyo. Isa lang akong lalaki na nagmamadaling umuwi para makita ang aking asawa. Nabalik na siya. Nandito na siya. Nasugatan ka. Maliit na sugat lang ito, huwag kang mag-alala. Sinabi ko naman sa'yo na babalik ako ng buhay. Nagsisinungaling ka.
Sabi mo maliit na sugat lang. Pero malinaw namang tinaga ka ng espada. Bakit umiiyak ka habang tumatawa? Masaya lang ako, bakit ba? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? Gabi-gabi akong binabangungot na hindi ka na makakabalik. Patawad kung pinag-alala kita. Sa susunod mong digmaan, sasama na ako sa'yo. Sa susunod, isasama kita. Sa susunod, isasama kita. Chinga, nasabi ko na ba sa'yo na nagpapasalamat ako dahil nagpunta ako sa malamig na palasyo ng araw na iyon? Ibig mo bang sabihin kung hindi ako pumunta sa malamig na palasyo ng araw na iyon, ay namatay ka na? Hindi ko kayang isipin kung wala ka. Kung ano na ang mangyayari sa akin ngayon. Munting Hangul. Chinga, madalas akong nagkakaroon ng mga kakaibang panaginip kamakailan. Nanaginip ako na hindi ako kabilang sa mundong ito. Nanaginip ako na nasa ibang lugar ako. At sa harap ko, may mga nagliliwanag na parisukat. May isinusulat at iginuguhit ako roon. Napanaginipan ko rin na wala ka sa mundong ito. At ipinadala kita rito. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin yun. Pero napakabigat sa aking damdamin. Para bang may utang ako sa'yo. Para bang may nagawa akong isang malaking kasalanan sa'yo. Host, oras na para sabihin sa kanya ang katotohanan. Nagsisimula nang bumalik ang mga alaala niya. Kung hindi mo ito sasabihin sa kanya ngayon, mas lalo siyang mabibigla kapag kusa niya itong naalala. Pei, may kailangan akong sabihin sa'yo. Maaaring magulat ka sa sasabihin ko. Pero pakiusap, patapusin mo muna ako. Sinasabi mo bang ikaw ang nag-program sa mundong ito? Ipinadala mo ako rito, para subukan kung kaya bang talunin ng damdamin ang code. At pumasok ka rin mismo rito, at nawala ng alaala, at naging isang tagapagsilbi. Susubukan ko. Isa kang totoong tao na may laman, dugo, pagmamahal, at galit. At ikaw rin ang aking asawa, ang emperador ng dakilang dinastiyang Qi. Chinga. Sino ba talaga ang pinapahalagahan at tunay kong minamahal? Ikaw ang aking tadhana. Ito ang iyong misyon. Kahit saan ka pa nagmula, kahit sino pa siya noon, hindi pa rin ito magbabago. Napakaantig naman. Pei Sheng, talagang tinalo nito ang code. Nakumpleto na ang misyon ng system. Ang pagmamahal ng host na si Pei Shi ay sapat ng malakas para labanan ang anumang panlabas na puwersa. Naway magkasama si Suso at Pei Shi hanggang sa kanilang pagtanda, at maging magkaisa ang kanilang mga puso magpakailanman. Chinga. Ang tanong na itinanong ko sa iyo 3 taon na ang nakalipas. Hindi mo pa rin ito nasasagot. Anong tanong? Sinabi ko na ibibigay ko sa iyo ang kahariang ito, at ang lahat ng mayroon ako ay magiging sa iyo rin. Itinanong ko kung maaari mo ba akong pakasalan. Noon, ang tanging sinabi mo lang ay oo. Pakiramdam ko ay hindi iyon sapat na formal. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin? Ang mag-propose sa iyo ng muli. Su Qing, iniaalay ko ang buong kaharian bilang dot, at ang natitirang bahagi ng aking buhay bilang regalo. Ipinakikiusap ko na pakasalan mo akong muli. Biglang uminit ang hairpan na ito kanina. Baka dahil matagal mo itong nabilad sa araw, kaya sumipsip ng init ang jade. Isuot mo pa rin. Bagay na bagay sa'yo. Nahanap mo ang hairpan na iyon. 3 buwan na mas maaga sa inaasahan. Ang aga mong gumising. Binangungot ka ba? Wala ito. Napanaginipan ko lang ang mga nangyari noon. Host. System, ikaw ba yan? Anong problema? May nanggugulo ba sa korte?
Iniisip ko lang si Chinga. Kung isang araw ay malaman mong may inilihim ako sa'yo, magagalit ka ba sa akin? Napanaginipan ko ang karagatan ng mga bituin na iyon. Napanaginipan ko ang karagatan ng mga bituin na iyon. Ang mga malabong panaginip ko noon, ngayon ay unti-unti nang nagiging malinaw. Napanaginipan ko ang maraming screen ng liwanag. Napanaginipan ko ang mga code. Napanaginipan ko ang isang napakalamig na lugar. At napanaginipan ko rin. Nagamit ang sarili kong mga kamay, ang hairpan na ito, ay inilagay ko sa puso ng isang babae. Ano? Hindi ko maipaliwanag ng maayos. Parang hindi ko naman mahal ang babaeng yun sa panaginip ko, kundi pinoprotektahan ko siya. Ginamit ko ang hairpan na ito para gumawa ng kondado, para ikulong siya sa isang lugar, para hindi siya mahanap ng iba. Chinga, sino ba talaga ako? Sabihin mo sa kanya. Akin na. Ako. Kilala ko ang mga ito. Isinulat ko na ang mga ito. Maaaring hindi ko na alam kung sino talaga ako. Ang taong nagsusulat ng code sa gitna ng malawak na kalawakan. O ang taong lumusat sa mga harang ng aking dugo para lang agawin ka. Huwag mo nang alamin ang pagkakaiba. Pareho silang ikaw. Ikaw ang nagsusulat ng code. At ikaw din ang lumusat sa mga harang. Hindi mo kailangang pumili ng isa at itapon ng isa pa. Maging ikaw na lang, sapat na yun. Chinga, palagi mo talagang napapalambot ang aking puso. Chinga, palagi mo talagang napapalambot ang aking puso. Anong nangyayari? Nadaganan ko lang siguro habang nananaginip ako. Ngayon lang nakakita ang matandang ito ng ganito. Chinga, tinatawag niya ako. Sino, ang mundong yun? Pinapabalik na niya ako. Habang mas nagiging malinaw ang aking kamalayan, mas lalo namang nagiging magulo ang mundong ito. Gaano pa katagal ang natitira? Pinakamatagal na ang 3 buwan. Paano kung sirain ko ang hairpan na yun? Hindi ka na ba makakabalik? Ang hairpan na yun ang tanging ugnayan mo sa mundong yun. Kapag sinira mo yun, maglalaho ka rin. Isinulat ng system ang code mo sa loob ng jade hairpan na yun. Nakaangkla ka sa mundong ito. Anong gagawin natin? Pagkatapos ng 3 buwan, aalis ka at maglalaho naman ako. Guguho na ang mundong ito.
Naghahanap ako ng paraan. Gabi-gabi kong pinagmamasdan ang mga pirasong iyon. Ang mga kodigo sa aking alaala. Nalaman kong kaya ko pa rin sumulat. At magbago nito basta mahanap ko lang sa mundong ito. Ang linya ng kodigong nakaangkla sa pinakailalim nito. Kapag muli ko itong naisulat, mapapanatili ko ng permanente ang aking kamalayan sa pangunahing mundo. At hindi na muling hihilahin pa ng kabilang panig. Kung ganoon. Nahanap mo ba? Malapit na. Konti na lang. Oras lang ang kailangan ko. Pero hindi na ako binibigyan ng sapat na oras ng kabilang panig. Ngayong araw, nayanig ang buong lupain. Ipinag-utos ko na sa kagawaran ng paggawa na magpadala ng mga mag-aayos. Hindi yon simpleng lindol. Ang mundong ito ay nagsisimula ng mawasak. Sinubukan kong ilipat ang mga kodigong humihila sa akin, patungo sa jade na ipit sa buhok na ito, para ito ang umakit sa atensyon ng kabilang panig, at makakuha pa ako ng karagdagang oras. Tumigil ka, baka mawasak mo lang ang sarili mo. Nagtagumpay ako. Inilipat ko na ang karamihan sa mga mata nila sa ipit sa buhok na ito. Ngayon, iisipin ng mundong yon na ang ipit sa buhok na ito ay si Pei. Hahabulin nila ang ipit na ito, kaya pansamantala nila akong tatantanan. Kung ganoon, anong mangyayari sa ipit sa buhok? Unti-unti itong hihigupin ng kabilang panig. Kapag ang mga gintong simbolo sa loob ng hiyas ay tuluyan ng naglaho, ang ipit sa buhok na ito ay ganap ding mawawala. At kapag nangyari yun, ano na? Sa oras na yun, tiyak na nahanap ko na ang paraan. Para isulat muli ang kodigong nakaangkla. Chinga, hindi kita iiwan. Ilang araw na lang ang natitira. 3 araw. 3 araw na lang. 3 araw sa pinakamatagal. Paano kung hindi mo pa rin mahanap pagkatapos ng 3 araw? Kung ganoon, babalik ako. At kapag nakabalik na ako, gumawa tayo ng paraan para patatagin ang mundong ito. Pagkatapos ay kunin natin ang code mo at ilipat doon. At kapag nandoon ka na,
Mabubuhay ka pa rin ba talaga? Sigurado ka ba? Hindi ko sigurado. Pero mas mabuti na ito kaysa maupo lang dito at maghintay ng kamatayan. Inumin mo muna to, saka na natin pag-usapan ng iba. Chinga, kung sakaling makabalik ako, maghintay ka lang dito. Sige, hihintayin kita. Mahal na Imperatress, maaga pong nagtungo ang emperador sa silid-aklatan. Kani-kanina lang po, may narinig na napakalakas na tunog mula sa loob. Ang anchor code. Nahanap ko na, Chinga. Anong nangyari sa'yo? Binago ko ang code nito. Ginamit ko ang hairpan na ito bilang tulay. Hinati ko sa dalawa ang aking sarili. Hinalo ko ang kalahati sa anchor code at muli ko itong isinulat. Kaya ngayon, ang kalahati ng aking kamalayan ay nakakapit na sa mundong ito. Hindi na ito maaaring bawiin pa. Nanalo ako, Chinga. Hindi ko na kailangang umalis pa. Ha! Ang kamay mo. Ginawa ko lang na materyal ang kalahati ng aking katawan. Pero sapat pa naman ang natitirang kalahati para yakapin ka habang natutulog. Ha 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 ha. Sa buhay na ito, naging ganap na rin sa wakas ang lahat. Ang munting sanggol ay pinangalan ng Pei Nian. Siya ang aking anak at si Pei Shi ang nagbigay sa kanya ng pangalang iyan. Sabi niya, ang Nian ay nangangahulugang pag-aalala. At nangangahulugan din ito ng hindi kailanman paglimot. Sabi ko naman, parang napakasimple at padalos-dalos naman ang pangalang iyon. Ang panganay na prinsesa ng Maringal na dinastiyang Ducky ay wala man lang Maringal na pangalan o titulo. Anak ko siya. Kung ano ang gusto kong itawag sa kanya, yun ang masusunod. Anak ko siya. Kung ano ang gusto kong itawag sa kanya, yun ang masusunod. Sino ang maglalakas loob na magreklamo? Ha 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 ha. Ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha ha.
Ha 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 ha. Ha ha ha, puting ahas. 裴石， Anong nangyayari sa kanya? Noong muli kong isinusulat ang kodigo ng Maojan, baka may mga natirang bahagi na hindi ko nalinis ng maayos. Malamang na namana niya ang ilan sa mga natira kong code. Sabihin mo na lang ng diretso na baka isang munting halimaw ang anak ko. Paano magiging halimaw ang anak ko? Oh, oh. Sa susunod, bawas-bawasan mo ang pagpapakita ng gintong liwanag sa harap niya. Napakabata pa niya. Tamang-tama, mamamana ng munting baliw nating dalawa ang aking kaharian. Pati na rin ang aking system code. Sa hinaharap, kung sakaling magkaproblema ulit ang code ko, hahayaan kong ang anak natin ang mag-ayos nito para sa akin. Sa hinaharap, kung sakaling magkaproblema ulit ang code ko, hahayaan kong ang anak natin ang mag-ayos nito para sa akin. HMPH, ang kapal ng mukha mo. Ikaw lang, sapat na sa akin. Aanhin ko pa ang mukha ko. Masyado ko palang minaliit kung gaano katatag ang pamanang iniwan ng pamilyang Pei. Pangit. Ha 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 ha. Anak mo ang may gawa niyan. Ama. Napakabuti niyan. Sa susunod, hindi na natin kailangang mamroblema sa pagtatanim tuwing tagsibol. Hayaan lang nating maglakad-lakad si Nianyan sa bukid ng isang beses, at agad nang mahihinog ang lahat ng pananim. Si Pei Shi. Ang natitirang code niya ay talagang mas aktibo kaysa sa inakala ko. Pero huwag kang mag-alala. Gumagawa na ako ng paraan para ang mga natitirang bahagi na iyon ay unti-unti kong ma-absorb pabalik. Kapag nabawi ko na ang lahat ng mga pirasong iyon, magiging isang ordinaryong bata na lamang siya. Sigurado ka ba? Siguradong sigurado. Pero ang masisiguro ko sa iyo, siya ang mismong anak mo. Ipinanganak mo matapos ang 10 buwan mong pagbubuntis. Walang kinalaman ng gulo-gulong mga code ko rito. Haha, kahit na habang buhay pa niyang mapatubo ang mga bagong usbong sa mga puno. Anak mo pa rin naman siya. Ha. Hay. Sa wakas, nawala na rin ang kaunting bigat sa puso ko. Pei Shi. Sa wakas, naalis na rin natin ang lahat ng natitirang code sa katawan niya. Ha, Nianyan. Tawagin mo akong tito, ha. Loko-loko si tito. Ha. Ha. Chener, kung isasara ko ang mundong ito, sasama ka ba sa akin? Isasara saan? Sa isang lugar kung saan walang emperador, walang kaharian, at walang mga code. Tayo lang dalawa. Ikaw at ako, si Nianyan at ang loko-lokong si Zishua. Ganoon lang tayo, bilang isang malaking pamilya. Maninirahan tayo sa isang magandang lugar na may malinaw na sapa at luntiang kabundukan. Magtatanim ka ng mga bulaklak habang ako naman ay mangingisda. At si Nianyan naman, manggugulo sa mga puno. HMPH. Kaya mo ba talagang iwan ang iyong kaharian? Handa ako. Inagaw ko ang kahariang ito noon dahil lamang sa iyo. Ngayong nasa piling na kita, para saan pa ang pag-aagawan sa kaharian? Isa lamang itong bangkito na inuupuan ko. Oo, ang kaharian ay parang bangkito lang. Ikaw lang talaga ang may lakas ng loob na magsalita ng ganyan. Chener, kung isasara ko ang mundong ito, sasama ka ba sa akin? Isasara saan? Sa isang lugar kung saan walang emperador, walang kaharian, at walang mga code.
Tayo lang dalawa. Ikaw at ako, si Nianyan at ang loko-lokong si Zishua. Ganoon lang tayo, bilang isang malaking pamilya. Maninirahan tayo sa isang magandang lugar na may malinaw na sapa at lunti ang kabundukan. Magtatanim ka ng mga bulaklak habang ako naman ay mangingisda. At si Nianyan naman, manggugulo sa mga puno. HMPH, kaya mo ba talagang iwan ang iyong kaharian? Handa ako. Inagaw ko ang kahariang ito noon dahil lamang sa'yo. Ngayong nasa piling na kita, para saan pa ang pag-aagawan sa kaharian? Isa lamang itong, isang upuan lang naman yan. Dito na lang ako sa sahig uupo. Isang upuan lang pala ang buong kaharian. Ikaw lang talaga ang may lakas ng loob na magsabi niyan. Kung ganoon, saan mo gustong pumunta? Sa kung nasaan ka. Kahit saan, ayos lang. May mga bagay na nagbago. At may mga bagay na hinding-hindi nagbago mula simula. Dalawang pusong isinulat sa iisang linya ng code. Mga pusong kailanman ay hindi mapaghihiwalay.